Hindi na ata. Yes. Dito ka na? Rises Adventure TV. Hello everyone! Wala nga pala akong pasok ngayon kaya tinanghali akong gumising. Nagising nga pala ako sa ingay ng traktor. Pagbukas ko sa bintana nakita ko si Lolo. Naghahanda siya ng pagtataniman ng gulay. Dahil nga matanda na si Lolo, ito na lang ang kanyang libangan. Tatanim siya ng iba't ibang gulay, kaya napapalibre kami sa gulay dito. Yun ang kagandahan kapag sa probinsya ka, na-deploy. At dahil tinanghali akong nagising, binilisan ko ng maghanda dahil may lakad ako ngayon. Dadalawin ko nga pala si Kabayan sa kabilang kanto at isasabay ko na ring magpadala sa Luzon. Total dadaan din naman ako doon. Bago nga pala ako lumabas ay kailangan i-check ko muna kung dala ko ba ang aking armas. Baka kasi may makasalubong ako na pulis sa labas, lagot tayo dyan. At eto na nga, ready for the go na ang tita ninyo. Gamit ko nga pala itong Yamaha Mio 125. Pagtsatsagaan ko muna to kasi hindi ko pa afford yung Toyota. Makulimlim nga pala ang kalangitan kaya pinagdarasal ko na lang na hindi to uulan. Saka kamadali ko nga pala nalimutan ko nang magpaalam kay boss. Di bali na wala rin naman siyang pakialam sa akin eh. Charot lang. Alam naman ng boss na mabait akong tao kaya may tiwala siya sa akin. Kaya kampante ako. Nakarating na nga ako dito sa Luzon. Ito yung pinakamalapit na kumbini sa amin. Papasok na nga ako para mag-withdraw at isasabay ko na ring magpadala sa Pinas. Bumili na rin ako ng pangmerienda namin ni Kabayan. Medyo malayo nga pala ang ating lalakbayin kaya kailangan nating dalian. Medyo napagod na nga ako kaya huminto muna ako dahil agaw pansin ang lakas ng music ng nagtatraktor na to. Malayo pa lang ako pero natatanaw ko na yung bahay ni Kabayan. At dahil nga nagandahan ako sa view dito, nag-sightseeing muna tayo. Totoo nga yung sinasabi nila na ang ganda ng Japan. Diba? Oo naman. And finally, malapit na ako sa bahay ni Kabayan. Nakita ko na nga yung kambang nila kaya ito na nga dumiretso na ako. Pagpasok ko nga sumalubong na sa akin si Kabayan. Hindi siya makapaniwala na nakarating ako dito na mag-isa ko. Nung unang punta ko kasi dito ay nagpahatid ako sa hapon. Hindi na ata. Yes. Dito ka na? Pagbaba ko nga ng bike ay agad niya itong sinakyan. Siya nga pala si Kabayan. Kapwa ko Ilocana din siya. Matagal na din siyang naninirahan dito sa Japan. And happily married sa Japanese husband niya. Sana all. Inayangan niya ako sa kanyang munting garden para mamitas ng mga gulay. Nakalebre na naman tayo dito, no? May sili, tarong, at saka yung radish na violet. May okra pero makunat na daw. Ganito nga pala yung mga Hapon. May kanya-kanya silang taniman sa kanilang bakuran. Kaya nakasanayan na ni Kabayan na magtanim din ng gulay kapag summer. Pagkatapos nga naming mamitas ng mga gulay, ay dumiretso na kami sa kanilang bahay para magluto daw siya ng bilo-bilo. Habang inaantay kong makapagluto siya, ay nagkape muna ako. Feel at home, diba? At eto na nga natapos ng maluto yung bilo-bilo ni Kabayan. Wow, sarap. Agad ko naman itong tinikman. Yummy. Iba talaga ang Pinoy food, 'di ba? Kahit saang bansa ka, hinahanap-hanap mo. And after the cooking and eating, here comes Chika Minute. Pagkatapos nga ng mahabang chikahan namin, ay eto na yung talagang purpose ko dito kung bakit binisita ko siya. Matagal ko na kasing iniinda yung pananakit ng aking likod.
Siguro dahil sa trabaho na rin at napag-alaman niya na dahil daw sa lamig. Buti na lang andito si Kabayan. Siya ang aking takbuhan kapag hindi ko na kaya ang sakit ng aking katawan. Salamat Kabayan. Hindi ko to malilimutan kahit uuwi na ako sa Pinas next year. Sana magkikita pa ulit tayo doon sa kapag uuwi ka ng Pinas. See you! Pagkatapos nga akong i-massage ni Kabayan ay pinahatid niya pa ako sa kanyang asawa. Hindi ko na nabidyohan kasi bawal. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Nahihiya nga ako eh. And that ends my vlog for today. Thank you for watching. I love you Rises Adventure all. TV.